President and future President Inday Sara Duterte, grabe, dinumog po ng mga taga Sarangani Province, anak ng kamote, no? Parang nakita po sila ng malaking pag-asa nang nakita po nila si Vice President Inday Sara Duterte. Wala na to. Hindi na po ito mapipigilan ng mga buwaya dyan sa Kongreso. Yung impeachment na yan, wala yan. Lalong magpapatibay at lalong magpaparami po yan ng mga supporters, no, ng mga Duterte itong impeachment dahil panigurado, zero conviction yan. At kung pipilitin nila talagang i-convict si Vice President Inday Sara, abaho, kita nyo naman yung sigawan ng maraming Pilipino. Iyak na lang, mga bubonistang talyanista. Bakit si BBM hindi ganyan? Nung pumunta doon si BBM, wala talagang ganyan, no? Sila ang ibig sabihin yan. Ang mga tao ay galit talaga kay Bangag. Pag-usapan rin po natin si Senator Dante Marcolita tungkol po sa kanyang warrant of arrest. Naghugas kamay si John Beck, wala umanong warrant of arrest laban kay Senator Marcolita. Wala daw kaso eh. Sabi ni John Beck anak ng kaguwang talagang marunong kayong dalawang remulya na mambula, no? Manggago sa sampay ng Pilipino. Dahil pag naging presidente ka, unahin mo na itong dalawang uplok na remulya. O baka naman kaya naghugas kamay dahil takot na po sa Iglesia ni Cristo. Sa social media pa lang, matindi na Paano pa kaya pag sa actual na? Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Lunes na Lunes, marami po tayong ibabalita. Good news po ito para sa ating mga Duterte diehard supporters. Sa Bisaya, pawalay paglubad. Lalo pong dumarami at umiinit po ang suporta kay Vice President Inday Sara nang pumunta siya kagahapon dyan sa Sarangani Province. Kabaliktaran kay Bongbong Marcos. Si Bongbong nasigawan doon Pero ito si Inday Sara. Panoorin po muna natin yung isa sa mga moment. Parang nung dumating na si Inday Sara, hinabol talaga ng residente doon para lang makipag-selfie kay Inday. Galak na galak sila na makita si Inday. Ito. Ayan, sigaw ng sigaw si ate. Yan, dinumog na pala dyan si Inday Sara. Grabe, nagpaulan sa yan, parang detention center. Detention center, yung shelter. Ayan, evacuation center. Grabe, no? Si Inday Sara, nagpaulan talaga. Makaselfie lang ang mga tao. Ang ganda daw ni Inday. Tingnan mo yung sinakyan ni Inday, ano lang yan, Mitsubishi, no? Na pick up. Malamang hiram lang din yan, galing lang din yan sa mga supporters niya. Grabe, ganyan kasimple ang ating presidente, no? Pero ito rin naman, panoorin nyo po, sa kalsada, grabe, nakakatuwa ito. May mga batang paslit, kasama ang kanilang mga magulang, nag-aabang kay Inday Sara sa kalsada. Umulan din, papanoorin nyo po. Grabe, bilib talaga kay Inday Sara. Walang kaarte-arte. Ito. Ayan na, Ha? Babae na ka? Babae. Ayan, babay daw. Kaway-kaway daw. Mga batang paslit. Dumaan convoy Vice President Inday Sara. Sinintuan talaga ni Inday. Hunong. Sinintuan talaga, grabe, Hunong. Tara, Ninaw. Ayan, Tara. Pati mga bata, gusto talaga si Inday Sara, Sipin mo yan. Tara. Ay, ma'am. Tara. Grabe, bilib ka, no? Sinintuan talaga. Bless. Thank you po. Ay, ma'am. Mano, yung kuya, Jared. Mano, Jared and Liam. Sipin mo yan, Ibang leader talaga si Inday. Iba talaga ang mga Duterte, promise. Itin para, mano magtutas ng hipon. Yes, para dili mabulok, dili magkabit yung hipon. Pag umagaw sa kulit sa buhaton, inom tubig, man. Okay? Bye-bye. Thank you, ma'am. Grabe si Inday, no? Binababaan talaga niya yung mga tao, lalo na mga bata. Talaga nga bumababa si Inday. Grabe, tumatayo balahibo mo, no? Tapos gusto nito yung gusto niyong i-impeach. May nayupak yung mga buhaya na nasa Kongreso. Yan, si Baki, hindi kayang gagawin yung ganyan, Ulan pa, Hunong kita ba? Uminto daw talaga siya. Iba yan, wala. Hindi ito, diretso lang. Si Bangag, wala. Pero si Inday Sara, talagang humihinto si Inday Sara. Ganun katindi. Alam mo, pag mga ganyan kasi, mga VIP, no? Hindi yung pwedeng maghihinto-hinto ka na lang, nung basta-basta, Kasi nga, siyempre, yung iniisip ko yung security. Pero si Inday Sara, puta, bakit nandyan siya? Biglang lumabas yun, Si Jack! Anak ng kamote, Jack. Nagulat ako, Habang nagsalita ako, si Bingot, Jack, kakampi natin niya, biglang lumabas. Extra lang yun, exhibition yun.
Baka sakali dumami ang views. Pag walang views to, sisihin kita, Jack. Biglang lumabas eh. Ulitin ka muli, no? Yung mga ganyan ba, ihinto ka pag VIP, minsan hindi po talaga yan pinapahintulutan ng security details mo. Kasi ang kaligtasan yan eh. Pero si Inday Sara, alam naman ni Inday Sara, Sarangani, baluarte man yan ng mga Duterte. Hindi yan baluarte ni ano, ni sino yan? Lovely. Sabi ni Lovely, mga taga Sarangani daw, anti-Duterte na. Buwan may hayop na Lovely. Itong patunay, walang mang kalaban si Inday Sara eh. Wala namang ginawang kasamaan si Inday Sara. Kaya hintuan niya kasi wala siyang kalaban. Pero kung may mga kalaban, hindi talaga hihinto. Lalo na sa mga delikadong lugar. O, ito na yung moment. Panoorin po ninyo ang bidyong ito. Hayaan ko lang po i-play. No? Huwag kayong kukurap. Kasi ang kurap si Bongbong lang. Grabe. No? Ito, dinumog si Vice President Inday Sara Duterte ng mga taga Sarangani. Hindi ito magagawa ni Bungit. Hindi ito magagawa ng mga talyanistang tanganista ni Bangag. Yung mga tao pag nakakita kay Inday Sara nagagalak na para bang nakikita na nilang pag-asa. Ito na ho. Sa kabila ng aming naranasang lindol na ilang magnitude doon, 7.8 magnitude, maraming namatay, maraming gumuho ng gusali, pero parang yung gusali ay biglang naitayo. At nakalimutan nila yung mga nangyayari sa kanila pansamantala nung dumating si Vice President Inday Sara Duterte. Na para bang, alam mo yung dumating na yung tagapagligtas, dumating na yung pag-asa. Kailangan nakangiti tayong lahat. At sasalubungin natin si Vice President Inday Sara ng nakangiti hanggang liig. Liig. Pababa. Parang hilabli na. Hanggang tainga ang ngiti. Grabe, nakakatuwa ho ito. Pag kung ang eleksyon ngayon, landslide. Vice President Inday Sara ng siguradong presidente. Panoorin po ninyo mga talyanista, mga buhaya dyan sa Kongreso. Kung ano po ang nangyayari, kung paano dinumog si Vice President Inday Sara. Narito po. Grabe to. Starstruck si Inday Sara. Rockstar dumating. Ayan na po, grabe. Sigawan, selfie. Grabe. Inday Sara, walang kaklang. Dinumog. Dati mga Eurofire, hindi. Itinig namin. Eurofire. Hindi, grabe. Wala. Hindi ito magawa ng mga lalo ng Duterte na. Duterte na mga nagawa. Grabe yung tao. Sigawan o, talong-talong. Inday Sara. Duterte. Grabe. Lalong dumanda sila yung astig yung nabok mo. Grabe. Pati yung mga tantra selfie sa lang. Hindi man naman. Eurofire. Dami kami ng mga Eurofire sa selfie. Grabe. Lalong dumanda sila sa kasama. Yung bata sa Inday. Magpay ka rin. Grabe. Duterte. Ay, grabe. Duterte. Oh, grabe. Nakita sila ng sanda. Nakita sila ng pag-asa. Totoo, grabe. Dinulong talaga. Duterte. Parang pag ikaw, ano po is Inday Sara, mahirapan ka. Kasi dinugdong mo siya ng tao. Yan. Hindi yung magraw yung panilira nila Inday Sara. Grabe. Sigawan, grabe. Kaming mga Duterte lang ang nagawa ng ganyan. Hindi maawayan, iyawan, mga tao, sisigawan. Tatay Digong Inday Sara lang nagawa niya. Dagsa, dinumog ng mga supporters. Hindi kasi bago si Inday, hindi kasi plastic. Pagka pakikitunguhan ka, talagang yung pakikitungo niya ay atulay po yan. Walang halong daya, walang pa-plastic. Kaya dinudumog, yung karisma ba? Grabe ko. Ay, grabe. Kung bibigyan ka talaga ng Inday, selfie. Ay, grabe ko. Sigawan. Grabe. Kaya malaki mo dito. Lalo na pag naging presidente si Inday. Maraming magsayakan ng mga Pilipino. Tapos mapawi sa tatay dito. Grabe. Naniniwala ako si Inday Sara ang savior ng maraming Pilipino. Sa nangyayari sa atin, sa bayan.
na korupsyon, naniniwala ako na iligtas po tayo ni Inday Sara pagdating ng panahon. Ayan na po yung mga kaganapan dyan sa Sarangani Province kung saan ang mga tao kay Vice President Inday Sara galak, nakakita ng pag-asa. Malayo sa yubong. Alam niyo po kung wala pang kapal ng mukha itong hinayupak na Bongbong Marcos, dapat siya mag-resign na. Dahil yung net satisfaction rating sa kanya, taglamig pa rin eh. Negatibo. Habang binibira si Inday Sara ng mga buhaya, lalo pong umaangat siya. Lalong dumarami, lalong bumabaha ang mga supporters. Bumabaha ang suporta sa kanya. Hindi matitibag si Inday Sara. Hindi kayang pabagsakin. Gumastos na kayo ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon para lamang mapabagsak si Inday. Nung ka sa Bisaya, malabo mangyari yan. Dahil ang taong bayan ngayon pa lang, nakapag-desisyon na sila. Dapat ka 2022, Presidente si Inday. Na ang kanilang Pangulo sa Republika ng Pilipinas, ang next President ay wala nang iba. Si Vice President Inday Sara Duterte. Pag ikaw, galit ka kay Inday, no? Pag ikaw gusto mong mapabagsak si Inday, kagaya kasi Adyong, putang inang Muslim na hinayupak na congressman na ito. Hindi ka ba malibadbaran dito sa mga nasaksihan mo ngayon? Na sa kabilat kaliwat kanan na pambabatikos din yung paninira kay Inday Sara, minahal pa rin siya ng taong bayan. Hindi umobra yung mga paninira ninyo. Si Inday Sara, ang tunay na presidente sa mga panahong ito. Hindi yan kaya ni Bongbong. Kahit magbayad ka, Bong, hindi pa rin kaya na yung puso ng maraming Pilipino ay mabili mo. Kasi ang puso ng mga Pilipino ay nasa mga Duterte. May sense of humor din si Vice President Inday Sara Duterte. Sim talaga sila ni Tatay Digong. Kaya tama nga po yung sinasabi nila. Ito yung Rodrigo Duterte na babae version. Si Vice President Inday Sara Duterte. Pakinggan natin yung kaunting sense of humor ni Vice President Inday Sara. Nagtalumpati siya dyan eh. Pero masaya ang mga tao. Pinatamaan din si BBM dyan eh. Father's Day ang tema oh. Di ba? Di na sa kwalitan. Unain na inyong mga amahan. Sundan ninyo si Digong. Yabot o, 80. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Matagal mamatay. Yeah, what? Hindi na patay. Suspending na nitanan ninyo ang official lumba. Binuang. Wagi binuang. Grabe kayo na sila mamersonal. Oh. Ini, Vice Mayor, wala na. Urot na Vice Mayor sa Sarangani yung ba? Ana, kita ang number 1 konsihan. Yes! Kami na yun. Ang galing mo, Inday. Yung sa'yo number 1 konsihan sa Asia. Congratulations, sir. Advance. Pinlag na si Vice na. Sabi na, liwa siya kay Palaw sa pangalan ni Inday Sara. Grabe si Inday Sara, no? Dinomog. Mahal ang taong bayan. Kaya inggit na inggit ang mga yan, di ba? Lalong ma-high blood si Luistro. May pre-trial conference pa naman ngayong araw, no? Lalong manggagalaiti sa galit. Ako naman takin mo, grabe, binanatan nila. Hirap na sila pabagsakin si Inday Sara. Pero si Inday Sara nakangiti pa rin. Sabi siguro ni Inday Sara, bahala kayo dyan. No? Impeach niya ako, magkagulo kayo dyan. Basta ako, magtatrabaho ako. Ang taong bayan, mahal pa rin ako. Pikat kayo. Pikat kayo riyan. Kaya na, pre-trial conference pala ngayon, pangalawang bisis, no? Nung unang bisis pala, ito yung second time ngayon, kasi nauna na nakaraan. Legit pala yun, yung kinain ng buhay ng legal team ni Vice President Inday Sara, itong sila Luistro. Legit pala. Ito, may post. Kasi, sabi ko, hindi mo kasi natin napanood eh, no? Ang sabi dyan sa post, legit pala to, legit to. Pero itinanggi nila, siyempre itinanggi. Kasi wala mang live conference. Pero ngayon, merong live conference na mamaya, pag natapos yung pre-trial conference nila, makikita natin kung talagang kinain ang abogada ni Vice President Inday Sara. Pero ito muna ang pag-usapan natin. Ang sabi kasi sa balita ngayon, abogada ni Vice President Sara, kinain umano ng buhay si Luistro sa pre-trial conference. Parang vampira lang dating Umani ng atensyon ang pre-trial conference ng impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte matapos ang ulat na umano'y naging dominante ang lead counsel ng Vice Presidente na si Attorney Sheila Sison sa closed door proceedings. Ayon sa Politico, sinabi ng isang source nila na tila lamang na lamang ang depensa sa talakayan kung saan si Batangas Representative Gervel Luistro, ang lead prosecutor ng Kamara, ay nahirapan umanong makasabay sa mga argumento ng kampo ni Duterte. Talagang mahirap ang argumento yan. Buti na Luistro, wala mang experience sa pagkabugada yan. Abugaga yan. Kinain ng buhay ni Attorney Sison si Luistro sa pre-trial ayon sa source na sinipi ng Politico. Dahil dito, inulat na mas naging aktibo si Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan sa mga diskusyon. So sinalo siya ni Kapunan habang nagpapatuloy ang mainit na palitan ng magkabilang panig.
Lumabas din ang ulat na naging tensyonado ang ilang bahagi ng pagpupulong hanggang sa kailangan umanong mamagitan ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. upang mapanatili ang kaayusan ng pag-uusap. Ito nalaman natin to na may tensyon. Ito. Matapos ang conference, pamirong tinukoy ni Kaponan ang naging init ng talakayan. Ang sabi niya, period ko ngayon, mainit ulo ko, di ba, minupos. Totoo pala yan. Samantala, sinabi naman ni Lanao del Sur, Representative Alonto, ito si Adyong, hinayupak ng Adyong, na normal lamang ang mainit na argumento sa isang pre-trial conference dahil dito pinag-usapan kung alin sa mga usapin ang pagtatalunan at alin ang pagkasunduan bago magsisimula ang paglilitis. So ngayon araw, mayroong pangalawang pre-trial conference. Totoo pala talaga na kinain ng buhay. Pero itinanggi po, siyempre, itinanggi ni Cookie. Magaling pala itong si Atty. Sheila. Ito, pakinggan natin ang balitang ito. Tila naungusan umano ng abogado ni VP Sara si House Lead Prosecutor Jervy Luistro sa unang closed-door pre-trial conference. Dahil dito, ayon sa informant ng Billionaire News Channel, umiinit ang ulo ng isang private prosecutor. Tila kinain ng buhay ng lead legal counsel ni VP Sara na si Attorney Sheila Sison, ang House Lead Prosecutor na si Representative Jervy Luistro, ganyan kung ilarawan ng informant ng Billionaire News Channel ang day 1 ng closed-door pre-trial conference para sa impeachment case ng bise. Nang ibabaw daw kasi ang defense team sa mga talakayan doon. Unprepared umano para sa informant ang House Prosecution sa naging arguments ng defense team ng bise na kalaunay naging dahilan daw para mas maging aktibo si Private Prosecutor Lorna Kapunan sa diskusyon. Period ba mainit ang ulo? Una nang iniulat ng Talo pala BNC na to. dila nagkatensyon sa naging PTC, dahilan para panandali ang ayusin umano ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog ang daloy ng proceedings. Si Sison ay partner sa Fortune, Nervasa and Salazar Law Firm na ayon sa BNC informant ay tanging nag-participate sa bahagi ng legal team ng bise pagdating sa talakayan. Sa on-point ng BNC, tila dinownplay naman ni Luistro ang umano'y tensyon sa pre-trial. It was between you and Attorney Sheila ho ba? No, not necessarily, no. I would charge the exchange of arguments as merely maintaining our respective positions, mine for the prosecution and hers Wala for yung the defense. No? prosecutor But I do lock-lock not mo. describe it as tension. It is merely disagreement and opposite position and keeping our respective grounds. Ako in the prosecution at siya doon sa defense. Una na rin nilinaw ni Attorney Michael Roa na normal lang naman daw ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang kampo. It's normal in any pre-trial, even in the, hindi lang sa impeachment, pero sa mga regular na mga kaso ay normalahan yung mga ganung bagay. Wala namang personal yan, trabaho lang. Ganito rin ang pagtingin ni Clerk of Court Bantog nang tanungin tungkol sa tensyon. Hindi natapos ang PTC nitong Webes at kailangan pang magmarka ng ebidensya dahil sa dami raw ng mga dokumentong ito. Ayon kay Luistro, partikular dyan ang sa issue sa confidential funds at unexplained wealth na paratang laban sa bise. Babalik sa Lunes, June 22 ang defense at prosecution sa Senado bilang pagpapatuloy ng pre-trial conference. Ang PTC ay para sa pagpapasimple ng mga issue, pagmamarka ng mga ebidensya, stipulation of facts at iba pa. Nagsumite na rin ng listahan ng witnesses sa impeachment court. Bawal ang surprise witnesses under the rules. Kaya't una nang nagsumite ang prosecution ng about 57 names para walang maging hamon sa trial. Hindi pa tukoy sa ngayon kung susulpot si VP Sara sa magiging trial sa July 6. Bakit pa susulpot si Inday Sara? Round 1 pa lang, talo na kayo. So legit talaga kinain ng buhay, no? Ng lead counsel ni Vice President Inday Sara itong si Luistro. Malayo naman kasi si Luistro. No, wala namang experience itong si Luistro patungkol sa litigation. Wala yan. Iiyak lang yan. Dapat marunong ka magdebate dyan. Argumento. Mga legal sa batas. Iyan si Bindalo rin yan si Gerber Luistro. Oh, magaling siya magsayaw ng hawak ko ang bit, hawak ko ang kabit. Ganyan. Magaling siya. Tinago nga niya asawa niya. May kaso manong rep gahasa. Kaya pag dating sa kalidad ng abogado, malayo, mga argumento, diyan matatalo si Luistro. Kung ang pagpapasya sana yung mga argumento, wala na, sure win na talaga tayo. Pero number naman kasi yan, it's a numbers game. Kahit anong galing mo Luistro, galing ni lead counsel, nandun pa rin sa mga senator judges po yung desisyon sa impeachment laban kay Inday Sara kung i-convict ba si Inday or hindi. Numbers game. Pero tayo kasi alam na po natin na zero conviction yung mangyayari diyan kay Inday Sara. Wala conviction as in. Maniwala man kayo sa akin sa hindi, maniwala na lang kayo. Kita naman natin, walang numero, anak ng kagawang. Bakit may numero si may numero si Luistro? May numero kayo mga bubunistang tanganista? Wala kayong numero para i-convict si Vice President Inday Sara. May numero kayo pero hindi enough, no? Kasi 16 man yung conviction. So 16 ang conviction, sino yung kukunin ninyo? Pang 16. Hirap nga kayo makatrace. Kung hindi nag-tridor si Judas Villanueva at si Iscariot. Alam mo yung pangalan ni Judas Iscariot, pinagatian nila ni Joel Villanueva at ni Chis Escudero. Kaya Chis Escudero, Chis Iscariot. Kaya Joel Villanueva, Judas Villanueva. Judas is Lord. Kaya ang resulta, hubos ang membro. Wala yan, maniwala kayo. Ano yan, sa akin lang, nakalibre pa ng publicity dyan si Vice President Inday Sara. Tingnan mo, dinumog si Inday Sara. Nakalibre ng publicity. Kasi sabi nila, bad or good publicity is still a publicity. Paano na po kung zero conviction yan? Patay lahat ng taong bayan. Pag hindi makonvict si Inday Sara, sigurado, buboto ka Inday. Ang matira na lang mga dilawan, pinklawan, bubunistang talyanista, ilan na lang sila? Siguro mga
Alianista, Dilawan, Pinklawan, meron siguro silang 15 million. Para sa akin 15 million siguro. So solid ang buto kay Risa Hontiveros. Pero yung ibang Pinklawan, hindi daw bubuto kay Hontiveros eh. Masyadong ilusyonada daw. Mag-Inday Sara na lang daw sila kasi sa kagandahan pa lang panalo na si Inday. Pero kung papangitan ng laban, panalo si Hontiveros. Ay tinanggi po yan ng prosecution ni Luestro na kinain daw sila ng buhay. Itinanggi rin ni Cookie. Pakinggan natin ang balitang ito. Pero talagang meron, kinain sila ng buhay. Narito po. May umugong na balitang dinomina raw ng defense team ang mga House prosecutors sa pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi raw yan totoo ayon sa isang diba? mambabatas. Itinanggi. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Kasabay ng pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President sa isang special session nitong June 17, dapat na raw umusad at hindi na madelay pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang iginiit ni Tingog Mr. Representative Jude Asidre. Sa isang pahayag, umaas ang mambabatas na uusad na ang impeachment process ngayong stable na ang Senado. Sa pamamagitan daw niyan, mailalatag ng magkabilang panig ang kanya-kanyang ebidensya at argumento. Sinigundahan naman yan ni House Deputy Speaker Paulo Ortega. Nandito na po tayo. Jump ball na. Papunta na tayo ng NBA Finals. Umpisa. Jambol na talaga kasi magiging deadball na yung hinayupak na impeachment na yan. Grabe yung buhaya. Binukbok na yung mukha ng buhayang ito. Papunta na sa finals, papunta na kayo sa Kumunoy. O ito tuloy Saan na para makita na, mailatag na lahat. Makadepensa din po ang side ng Vice President. At syempre, matapos na to para matuldukan na po itong ating impeachment trial. Tuldukan Sa na July natin. 6, inaasahang magsisimula ang impeachment trial laban sa Bise. Nanindigan naman si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na dapat sundin ang 22 na base number ng tatayong Senator Judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito na pagka-detain ni Senator Jinggoy Estrada at kasalukuyang pagtatago ni Senator Bato de la Rosa. Bakit po tayo may mga senador? That is to represent the sovereign Filipino people. If our senator is detained, if our senator is in hiding, the question is, are they representing the interest of the Filipino people? Of course, the answer is no. Nitong Webes, sa isinagawang pre-trial Malabo yung sinabi mo, Luestro. Baguhin mo yung 1987 Constitution. Mismong Supreme Court, Hilario Davide na nagsabi, yung 24 is 24. Hindi pwede ka magbawas dahil ang senador natin ay 24. Kung naniwala ka may conviction, bakit ba yung threshold ang pinagtripan ninyo? Naniwala kayo may ebidensya, may numero kayo, bakit yung threshold pinagtripan ninyo? Kasi nga, wala talagang conviction yan. Putang si Raulong senador pagboboto na impeach si Inday Sara. Si Kiko, si Hontiveros, si Lacson, Tuta Soto. Yan, boboto talaga may impeach si Inday Sara. Baka 4 lang sila. Okay nga, tuloy conference, natapos na ang pagmamarka ng mga ebidensya sa impeachment articles kaugnay ng umano'y panunuhol ni VP Sara sa ilang DepEd officials, pati na sa pagbabanta umano nito kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bakit buhay Ito pa mga ubong yan? ang usapin na nilamon umano ng defense team ni VP Sara si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro. Pero pinabulaan na niya ni Congressman at House Prosecutor Terry Ridon. Hindi rin daw totoong hindi handa ang prosecution sa mga argumento ng defense team. Parang di mangyayari yun. Kaya ang tanong ho namin doon sa nagpakalat ho na nga ganun pong kwento, saan planetang nangyari yung pong bagay na yan? At wala pong kinain ng buhay. Ang meron alam ko, may kumain ng lumpia. Kasi masarap po yung inahing pagkain ng Senate Impeachment Court, no? Doon po sa dalawang panig. Sa Lunes, June 22, itutuloy ang pre-trial conference para sa natitirang articles of impeachment. Kabilang dyan ang umano'y unexplained wealth at maanumalyang paggamit ng confidential funds ng BISE. Nilinaw naman ni Ridon na Senate Impeachment Court ang magtatalaga kung sino ang magiging presiding officer sa paglilitis at hindi sila tututol kung sino man ang maupo. Kasabayan ang usaping posibleng ipwesto sa Senator Cheese Escudero. If it is Senate President Gatchalian, then we will present ourselves before him. If it is Senator Escudero, then we will present ourselves before him as well. Yan din ang iginiit ni Congressman Ortega. Pero may edge umano sa Senator Escudero. Impeachment rules, yung IRR po nila, karamihan po nun, siya ang sumulat at siya ang nag-amin. So, kumbaga, mas kabisado niya yung rules. The mere fact na marami po siyang ambag dun, yun lang po nakikita kong difference from the others. Una nang sinabi ni SP Gatchalian na hindi pa yan pinal. Ipinaubaya na rin ng defense team ni VP Sara Senado ang usaping ito. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cost. So ngayon, itinanggi nila na nilamon sila ng buhay, ng buo. ng legal team ni Vice President Inday Sara. So ngayon, itatanggi ninyo. Kasi nakakaya naman pag-aminin. Pero malayo po kasi kayo sa katotohanan. Putangin ng experience ng babaeng yan sa litigation, matindi. O sige, pagbigyan natin sila na, sige, tanggin yun, hindi kayo nilamon. Pero mamaya, umpisa yung pre-trial conference, himay-himayin natin, panoorin natin yung i-content natin mamayang gabi. Mas maganda. Kasi ipinalabas po nila ng live ngayong araw ang pre-trial conference. Tingnan natin kung paano kayo ginawang laruan ng legal team ni Inday Sara. Ito na po, nagkakaroon po ng pre-trial conference ngayon uli. Tatapusin nila, nandiyan ang legal team ng Vice President Inday Sara. Ayan. Balita na naman. Ayan. Ayan o. Parang mga star ang datingan din.
Ganda ng sumagupa. Takot dyan si ano, takot ng mga timbuhaya dyan. Yan na. O ano? Yan na, dumating na. Okay? Legal team ni Inday Sara. Ano napansin nyo? Wala yung lumamon kay Luis Ro ng buo, no? Pero nandito. Oh, pagdating ng lumamon kay Luis Ro ng buo. Ayan na, oh. Dumating na si Atty. Sheila. Teng. Saan ka, Luis Ro? Sisikat ang kabugadang ito sa akin. Grabe. Ayan na. Okay, tapos na yan. Handa nang sumagupa ang Team Duterte. Handa nang kainin muli ng buhay si Luis Ro. Dahil hindi na po si Luis Ro nakain ng kanyang asawang nagtatago. O ito, pag-usapan po natin saglit itong kakunti lang naman patungkol kay Rodante Marcolita tungkol sa warrant of arrest. Nagugas kamay po itong si John Vic Remulla patungkol po dyan. Nagugas kamay o sadyang natatakot na po sa Iglesia ni Cristo dahil sa social media pa lang bumuhos po ang napakaraming suporta sa naturang senador at siyempre sa reliyon ng Iglesia. Ito po, ulat din po ng balita ngayon. Sabi ni John Vic, walang kaso, wala ring warrant laban kay Marcolita. Pero sinabi po ni Senador Marcolita, anytime daw pwede po siyang arestuhin ngayong linggo. Sabi ni Remulla, John Vic ito ha, isa yung hisos na pinakatakutan ni Joel. Nilinaw ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala pang kasong naisampa laban kay Senator Rodante Marcolita. Kasunod ng mga pahayag ng senador na maaari umano siyang maaresto sa mga susunod na araw. Ayon kay Remulla, John Vic, hindi maaaring maglabas ng arrest warrant kung wala pang kasong nakahain sa korte. No case filed against him. Wala daw kaso. Ipinaliwanag din niya na kinakailangan may nakabinbing kaso muna sa Sandigan Bayan bago magkaroon ng warrant of arrest. For a warrant to occur, a charge must be filed against him at the Sandigan Bayan. I know of no such charges being filed. Lumabas ang paglilinaw matapos sabihin ni Senator Marcolita na handa siya sumama sa mga otoridad kung sakaling arestuhin siya kaugnay ng mga umano'y reklamong maaaring ihain laban sa kanya. Ngunit ayon kay Remulla John Vic, wala siyang nalalamang kasong na isampa laban sa senador o sa kasalukuyan. Dahil dito ay ginit niyang walang umiiral na arrest warrant laban kay Marcolita. Ang payag ng DILG chief ay taliwas sa mga espekulasyon tungkol sa nalalapit na pag-aresto umano sa senador na naging usap-usapan kasabay ng umiinit na mga sigalot at aligasyon na may kaugnayan sa flood control. Alam naman natin itong mga Remulla brothers, mga sinungaling, mga tuso yan. Nasabihin wala. No? Pero meron pala. Nangyari kay Tatay Digong, nangyari kay Bato, ngayon kay Marcolita. Arestuhin nyo para makatikim kayo ng galit ng Iglesia ni Cristo. Para kayong gumawa ng bato pinukpok sa ulo ninyo. Ayan po ang mga Iglesia ni Cristo member, marami po tayong kaibigan, lalo sa FB, social media, nag-post na po sila ng ganyan, nag-update na po sila ng profile picture. Patay kayo baki. We are one. We are Iglesia. Tahimik lang kaming nagmamasid. Hudyat na lang ang inaantay. Patay ka bangag. Bigyan natin ng ano dyan, yung sariling pananaw. Parang ang gusto nilang puntuhan dyan. Nagmamasid kami, matagal na kaming handa. Kung ano po ang mangyayari, kung ano po yung iutos ng nasa taas, ay sila ay susunod. At sila ay lalaban. Siguro, atras na dyan si John Vic. Wag na, anak ng kamote. Tatakbo pa ako presidente. Masiro pa ako. Wag na, mapipulwer pa lang yung bangag. So, ang dalawa kasing mangyayari dito, susugurin nila yung sentral at arestuhin si Senador Marcolita. Kaya ba kayo ni Bongbong? O ito na, ang panahon ng inyong pagbagsak muli, mga Marcos salot sa lipunan.